Actually, kahit yes or no, okay lang yun. Kahit wala kayong piliin doon, okay lang yun. Ano? Okay, hindi depende doon. Ito ang titignan nyo kapag nasa networking na kayo. Kapag nasa COC2. Dapat may connection. Ano? Every time na nagko-configure kayo, basta nasa COC2 kayo, ito lagi ang titignan nyo. Napakalaking factor dito eh. Okay na? So, ito yung starting ng COC2. Pupunta kayo dito sa internet. Tapos, itatype nyo dyan yung default gateway IP address ng router. Take note po sa router, magkakaiba po yan ng default gateway. Depende sa brand. Yung ginagamit po natin, TP-Link. Merong D-Link, etc. Sa atin, TP-Link. Normally, ang default gateway niyan ay 192.168.0.1. Yan yung normal na default gateway niya. Ito yung way natin para mabuksan yung router. Okay, so enter natin. Ayan. So dapat lalabas to. Okay? 68, ang i-type nyo dyan, tplinkwifi.net. Kasi sometimes, sa troubleshooting, minsan ayaw gumana to. Gusto niya yung words. Pwede ganun. Okay? So pagdating dito, i-close lang natin to. Pagdating dito, siyempre, nag-ask siya ng password. Mag-generate ka ngayon na password. Yung password mo natin, ma'am. Iisa lang. Yan. Hindi, ma'am. Isa pa. Ulitin mo. Uli. Yan. Ayan. Dito sa access point at saka sa router, apat lang naman ang gagawin natin. Apat lang naman. Magpalit ng SSID or yung Wi-Fi name, magpalit ng password, IP, at saka yung config yung DHCP. Yan lang. Yan lang ang gagawin natin. Okay? So, una, ano na kayo mamili? Unahin natin, pangalan, Wi-Fi name. Dito yun makikita sa may wireless. Sa left side, wireless. Then, makikita mo to. Ito po, wireless network name. Or also known as SSID. So, palitan mo lang. Sa instruction, kagaya nito, pwede natin itong sundan. Sa instruction niya, dito sa COC2, yung router, last name. Yung access point, first name. So, magsimula tayo sa last name. Sige ma'am. Yan, dito lang, papalitan lang ng name. Ayan. Then, save na natin. Pag pinindot mo yung save, sige ma'am, may makikita kang bilog dito sa gilid. Nawala na. Ibig sabihin, okay na yan. Basta pag nag-blink na gano'n, okay na yan. May mga router kasi na kailangan pa ng i-restart yung itong mismo para mag-take effect. May mga ganun kasi. Pero yung router na ginagamit natin, isang pindot lang na ganyan, okay na yan. Magsisave na yan. Next tayo. Next, dito sa password. Hanapin nyo lang yung wireless security. Dito pa rin. Okay? Wireless security. Ayan. Dito sa wireless security, titignan nyo yung tong button na to. Dapat naka-check dito sa WPA. Although naka-default naman na yan. Kahit di mo nagalawin. Hanapin mo lang yung wireless password. Papalitan mo lang naman. Ayan. Yung ano pa rin sa dati pa rin. Yes. Basta tandaan nyo sa lahat ng password, isang ginagamit. Ayun. Pag big letter C ha. Facebook. Pag 1 to 5, puro small letter yung ginawa nila last time. Hindi, mas okay kasi na gano'n. Hindi kasi strong admin password yun kapag walang big letter. Kailangan yun talaga. Ayan, pag napalitan na, scroll down nyo lang hanggang sa makita nyo yung save. Save natin. Okay na. Okay na po. Tapos na yung password, yung name, tapos na yung password, sunod natin, IP. Punta tayo dito sa my network.
Dito, sa left side, network, then LAN. LAN. Ayan, dito na nagmamatter kung anong klase yung IP address na gagamitin nyo. Ang normal na pinapagawa usually sa assessment, class A. As in, ito yun. Class A. 60-40. Ayan. Application din na natin. Class A. Mag-generate ka naman pang class A na IP natin. Yung dati na. 1001. Dito po ba sa IP address? Yan, dito sa IP address. Palitan mo, ma'am. Di ba yung ginagamit natin, di ba, dalawang IP? 1001, tapos 1002. Ngayon, magiging 4 na yung IP natin. Okay, pag susunod-sunodin mo yan, depende yan sa setup mo. Kung ang gusto mo, kunyari, magsimula ka sa router dahil si router ang una mong i-configure yung IP address. Pwede kang mag-start sa kanya. Kunyari, 1, 2, 3, 4. Pwede mong pagbalik-balik ta rin yan. Basta tandaan mo. Okay? O, for example, mag-start tayo dito, 1. O, tandaan niya, 1001. O, yung kanyang subnet, palitan mo din, ma'am. Class A din. Yan. Pag class A, 0 na yung 255.0.0.0. 0 na. Yan. Ito na, ma'am. Then, okay. Yan. Magre-reboot yan. Pag nag-reboot yan, makikita nyo dito sa ilalim, hindi na 192. Ang mangyayari na, 1001 na. So, magiging, niya na, gateway niya is 01 na. So, kapag gusto mong balikan o reconfigure ulit yung router, hindi na 192, kundi 1.01 na. Okay? Antay lang natin matapos. Mas maganda sa sinabi kasi perfect sa lang. Ayan, maglalagin ka ulit. Porque days kasi sila eh. Ayun na. Sa inyo kasi 3 days. 3 days. Pati ba? Kasi December 4 days. Tapos na tong tatlo. Dito na tayo sa DHCP. Di ba ang DHCP, gumagawa tayo ng range, tama? From starting at saka ending. Basta tatandaan nyo yan. Ngayon, dito tayo. Sa DHCP. Yan. Sa DHCP kasi, meron diyang function na address reservation. So, ibig sabihin, magre-reserve ka ng IP address na ilalaan mo dito sa Windows 10. Sa configuration kasi natin ng IP address, di ba sinabi ko nung una, dalawang klase. Meron tayong static at saka meron tayong automatic. Okay? Si server, dapat manual mo lalagyan ng IP. Pagdating dito kay Windows 10, automatic. Hindi mo siya lalagyan. Kailangan automatic. Okay? So ngayon, ang gagawin natin dito, automatic na, hindi na kayo magmamanual dito. Yung sa client. Sa IP address. Oo. Sa client. Sa client. Okay? Di ba ang normal na ginagawa nyo? Pupunta kayo dito, lalagyan nyo ng IP, ano? Ngayon hindi na. Hindi nyo siya pwedeng lagyan. Okay? So, dito sa DHCP, pupunta tayo dito sa DHCP address reservation. Yan. Sa taas niya, ma'am, ano yun? Client list. Tandaan nyo, ha? DHCP. Dito sa under ni DHCP, meron tayong client list na tinatawag. Kung mapapansin nyo, meron siyang na-detect na isang yan. Kanino kaya yan? Kay? Hindi, kanino itong na-detect niya na to? Client name, desktop, MAC address. Kanino kaya yan? Kay? Sarili niya. Kay client. Ano? Kay client. Bakit? Kasi naka-direct connection tayo kay router. So, ibig sabihin, ang nakikita lang ni router na nakakonect sa kanya ay itong PC na to. Okay? Kaya nga, ganyan yung connection nyo para mas madali nyo madetermine na si client yan. Kasi kung nakarekta to doon sa hub, ang makikita niya dyan, dalawa. Si server at saka si client ang makikita niya. Possible kayong magkamali kasi doon. Sir, pag narinig po ba yung client, yun din po yung lalabas? Yes, pag narinig mo yung client mo, mapapalitan yung computer name dyan. Na client.
Kaya nga ang setup natin ganito, direct connection. Ito na yung pinaka-easiest way kung paano ma-configure si router. Kasi minsan ang nagiging problema dito, nahirap siyang pasukin sa ganito. Ito yung pinakamahirap, yung pasukin ko. O ngayon, nakita nyo, isa lang naman ang lalabas dyan kasi direct connection tayo. Kailangan natin dyan yung word na MAC address. So, kukopyahin mo ito, ma'am, MAC address. Yan. Kopyahin mo yung MAC address. Then, Control C. Yan. Then, pupunta ka doon sa address reservation. Sige. Ayan. Then, i-click mo yung add. Then, i-paste mo ngayon dyan yung MAC address. Okay? Ngayon, maglalagay ka ng IP address. Ngayon, ikaw na magsiset dito sa IP address. Anong gusto mong maging IP address ni client, ma'am? 002. 2. O, basta tandaan mo, ma'am, 2. Okay? Ayan. Save na po ba, sir? Hindi, ma'am. Status, gawin nating enable. Ayan. Then, save. Ayan. So, meron na tayong isa na nagawa. So, ibig sabihin, yung IP address na 0.2 ay ibibigay lang ni DHCP sa PC na to using MAC address. Hindi niya na ibibigay sa iba. Kahit pakasali siya doon sa range ng DHCP, hindi niya yan ibibigay sa iba. Dito niya lang yun ibibigay. Okay? Ngayon, itetest natin kung gagana. Kung si router, binibigyan niya na ng IP address ito. Kasi hindi naman tayo naglagay ng IP address dito, di ba? O, check natin ha, para baka mamaya nilagyan nila to eh. Dapat wala. O yan, o. Walang nakalagay na kahit ano, blanco. Okay? So dapat, ang magiging IP address nito ay 0.2. Tama? Pupunta tayo dito sa details. Hanapin nyo yung IP address. Kung mapapansin nyo, 0.2 ba? Ano? 100. 100. So, yung kinonfigure mo doon, hindi pa niya binibigay. Okay? Kasi yung 100 na yan, nanggagaling pa yan sa DHCP. Hindi pa sa reservation. Ngayon, pag ganyan ang setup, close muna natin. Siyempre, may isa pang setup na kulang. Punta tayo sa CMD. CMD. Yan. Pag nag-open kayo ng CMD, laging right-click, run as administrator. Dito. Right-click, run as administrator. Yes. I-type nyo po yung ipconfig. ipconfig space slash man. Release. Space din po hindi. Hindi naman. Release. Ibig sabihin niyan, yung IP address na naka-allocate na dito, i-release natin para mawala siya. Sige ba, mental? Ayan, lalabas siyang ganyan. Kumbaga na-flash niya na yung IP na yon, yung 0.100. Ngayon, IP config ulit. Ma'am, ano mo na, pag nakapag-type na kayong ganyan, ito, arrow up. Yan, nasa delete mo na. Renew. Pagkatapos ng release, renew. Enter. Para, i-renew na yung IP nito. Na dapat ang gagana ay yung galing doon. Antayin lang natin. Dapat lalabas yung value dyan. Ayan. Nung nag-renew na, nakalagay na dyan yung 0.2. Close na natin. Double check nyo ulit. Ayan, details. Ayan. So, ang IP address niya, dapat 0.2 na. Ayan. Ayan, 0.2 na. So, ibig sabihin, gumagana na yung galing doon. O ngayon, tapos na tayo dito sa router. Next tayo doon sa AP naman. Yung para hindi na magulong muna yung connection nyo, ganito ang gawin nyo. Kaya nyo lang na yung router nyo, nakakonect lang muna dito. Pero pag tapos na yung configuration, tsaka natin gagawin ganun. Yung connection. Config mo. Okay? Kasi ang magiging final output nyo dito, nagpipin lahat ng IP address.
Ang gusto kong mangyari, okay na lahat yung configuration. Sigurado kayo na nagpiping na bago nyo gawin yung connection na to. Para pag hindi gumana, isa lang ang problema. Kable. Hanapin nyo isa-isa. Para hindi magulo. Yes. Kailangan yung i-sure muna na lahat ng configuration nyo ay 100% na gumagana. Kaya subukan nyo sa ping test. Pagkatapos doon, tsaka nyo unti-untihin na ayusin yung cabling. Pag naayos nyo na yung cabling, nakita, nagpiping, natawagin mo agad yung sensor mo para ma-check na agad. Okay? Kasi ang final output natin sa COC2 ay ping test. Ping test.